Mga kaibigan, ako po ay 83 anyos na, ngunit mas malakas pa ako sa aking 20 anyos na po. At alam nyo ba, halos hindi ako kumakain ng baka kahit isang beses sa isang buwan. Magandang araw, ako po si Dr. Victor Pascual, isang 83 taong gulang na doktor. Sa loob ng 35 taon ako ay isang siruhano at hanggang ngayon ay nag-oopera pa rin ako. Mayroong isang pagkain na 10 beses na mas mura kaysa sa baka, ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang, samantalang ang pagkain ito ay may 87%. Napakalaki po ng pagkakaiba. 3 buwan na ang nakalipas, si Lola Remedios, 79 anyos, mula sa Cebu, ay hindi makalakad nang walang tungkod. Ngunit sa loob lamang ng 2 buwan, matapos sundin ang paraang itinuro ko, ngayon ay nakakapaglakad na siya ng 3 oras araw-araw. Tumatakbo pa nga siya paakyat ng hagdan. Ang kinain ni Lola Remedios ay hindi baka. Ito ay isang pagkain na mabibili sa palengke sa halagang 100 piso lamang. Naiintindihan ko po. Alam ko kung gaano nakakadismaya ang unti-unting paghina at pagkawala ng lakas habang tumatanda. Ganun din ang problema ng aking mga pasyente. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito, tataas ang inyong muscle mass at lalakas ang inyong immunity. Ngunit kung hindi ninyo ito malalaman at patuloy lang kayong bibili ng mamahaling baka, sa loob ng 5 taon ay maaaring maubos ang inyong mga kalamnan at mapunta kayo sa isang care home. Kaya't panoorin nyo ito hanggang sa huli. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung magsusubscribe kayo sa Araw-Araw na Kalusugan, kayo ang unang makakatanggap ng mga impormasyong makakatulong sa inyong kalusugan. Paano po kayo karaniwang kumukuha ng protina? Madalas ba kayong kumain ng baka? Pakishare po ng inyong mga karanasan sa comments. Magsimula na po tayo. Mga kaibigan, nagbabayad ba kayo ng 1,000 piso para sa 1 kilo ng baka? Nakakapanghinayang po talaga. Dahil sa halagang 1,000 piso, maaari na kayong magkaroon ng mas magandang kalidad ng protina para sa buong buwan. At ito ay isang protina na mas epektibo pa kaysa sa baka. Noong nakaraang taon, isang 82 anyos na chairman mula sa Quezon City, si Ginoong Carlos Reyes, ang nagsabi sa akin nito, "Doktor, ang gastusin ko po sa pagkain kada buwan ay bumaba mula 10 piso hanggang 2,500 piso na lang, pero dumoble pa ang aking muscle mass. 5 taon nang nakalipas, naka-wheelchair ako, pero ngayon nakakapag-golf na ako." Si Ginoong Reyes ay isang honorary chairman ng isang malaking kumpanya. Hindi siya yung tipo ng tao na hindi makakain ng mamahaling baka dahil sa pera. Pero bakit niya ito itinigil? May dahilan po. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang. Kahit kumain ka ng 100 gram 23 gram lang ang talagang na-absorb ng katawan mo. Ang natitirang 77 gram ay nasasayang lang. Ngunit ang pagkain ituturo ko sa inyo ay may 87% na protein absorption rate. Sa parehong 100 gram, nakakainin mo 87 gram nito ay direktang nagiging kalamnan. Ang mas nakakagulat ay ang presyo. Kung ang 100 gram ng beef sirloin ay nagkakahalaga ng 250 piso, ang pagkain ito ay mabibili sa halagang 20 piso bawat 100 gram. 10 isang parte lang ng presyo. At mabibili ito sa kahit saang palengke o supermarket. Simple lang din itong lutuin, 10 minuto lang ay tapos na. Si Lola Remedios, 79 anyos, mula sa Cebu, ay nakapaglakad muli ng walang tungkod. At ngayon ay naglalakad ng 3 oras dahil sa pagkain ito. Mga kaibigan, may dahilan kung bakit ito itinatago ng medikal na komunidad. Ito ay dahil sa labi ng industriya ng baka. Malaki ang magiging epekto sa kanila kung malalaman ang katotohanan ito. Ang pagkaing iyon ay isda. Opo, tama po, isda. Ngunit hindi lahat ng isda ay pare-pareho ang bisa. Sa loob ng 35 taong kong pananaliksik, natuklasan ko ang 5 espesyal na uri ng isda. Kung malalaman ninyo ang 5 ito,
Mabubuhay kayo ng malusog habang buhay ng hindi nag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagtira sa care home. Mula sa ika 5 hanggang sa ika 1 pwesto, isa-isa kong ibubunyag ang kanilang mga kamanghamanghang sikreto. At lalo na ang nasa ika 1 pwesto, ito po ay tunay na nakakagulat. Kaya nitong ibalik maging ang kalusugan ng utak. Sige, simulan na natin sa ika 5 pwesto. Ang ika 5 pwesto ay ang galunggong mackerel. Mga kaibigan, magkano ang isang piraso ng galunggong sa palengke? Karaniwan mabibili nyo ito sa halagang 50 hanggang 70 piso. Ngunit, alam nyo ba kung gaano karaming protina ang nasa isang piraso nito? Umaabot ito sa 30 grams. Para makuha ang 30 gram na protina mula sa baka kailangan mong kumain ng 150 grams. Magkano iyon? Aabutin ng halos 375 piso. Galunggong na 60 piso, baka na 375 piso. Halos 6 na beses ang pagkakaiba sa presyo. Noong nakaraang taon, isang 77 anyos na lolo mula sa Cavite, si Lolo Manuel Santos ang lumapit sa akin dahil sa diabetes. Patuloy na nababawasan ang kanyang mga kalamnan. Sabi niya masyadong mahal ang baka, kaya hindi niya ito madalas makain. Kaya inirekomenda ko ang galunggong. Lolo, kumain po kayo ng isang piraso ng galunggong kada 2 araw. Prito o inihaw na may asin lang ay sapat na. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya at talaga namang nagulat ako. Tumaas ng 15% ang kanyang muscle mass. At ang kanyang buwanang gastos sa pagkain ay hindi man lang umabot ng 3,000 piso. Sabi ni Lolo Manuel, Doktor, hindi na ako nahihirapan umakyat ng hagdan ngayon. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang galunggong. Ano ang sikreto ng galunggong? Unang protein absorption rate nito ay 85%. Hindi maikukumpara sa 23% ng baka. Pangalawa, mayaman ito sa omega 3 na nag-aalis ng pamamaga at nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan. Pangatlo, simple lang itong lutuin. Lagyan lang ng asin at ihawin 10 minuto lang ay tapos na. Ngunit mga kaibigan, ito ay nasa ika 5 pwesto pa lang. Ang isdang ipapakilala ko sa ika, 4 na pwesto ay mas mataas pa ang protein absorption rate kaysa sa galunggong. Umaabot ito sa 90%. At mas mura pa ito kaysa sa galunggong. Ikwewento ko rin sa inyo ang tungkol sa isang lola na sa edad na 83 ay tumatakbo pa rin sa marathon dahil sa pagkain ng isdang ito. Mahirap paniwalaan ngunit ito ay totoong kwento. Ano kaya ang nasa ika 4 na pwesto? Sasabihin ko na ngayon din. Ang ika 4 na pwesto ay ang isdang espadasori, PK mackerel. Mga kaibigan, iniisip nyo ba na ang isdang espada ay panapanahon lang? Ngunit ang isdang ito ay isang tunay na kayamanan. Mabibili ninyo ang isang piraso nito sa halagang 40 hanggang 60 piso. Ngunit ang sikretong nakatago sa maliit na isdang ito ay tunay na kamangha-mangha. Ang protein absorption rate ng isdang espada ay 90%. Mas mataas ng 5% kaysa sa galunggong. Kapag kumain kayo ng 100 gram, 90 gram nito ay buong-buong nagiging kalamnan. Nung nakaraang taglamig, isang 83 anyos na lola mula sa Baguio, si Lola Elena Cruz ang lumapit sa akin. Espesyal po ang lolang ito dahil sa edad na 83 sumasali pa siya sa mga marathon. Lola, ano po ang sikreto ninyo? Tanong ko. Ito ang kanyang sagot. Doktor, sa loob ng 40 taon, isdang espada lang ang kinakain ko. 3 beses sa isang linggo. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Sa edad na 83, tumatakbo siya ng 42.195 kilometro. Nang suriin ko siya, ang kanyang muscle mass ay katumbas ng isang 50 anyos. Sabi ni Lola Elena, ang isdang espada ay maaring kainin pati buto kaya nakakakuha rin ako ng calcium. At higit sa lahat, masarap ito kaya hindi ako nagsasawa. Sasabihin ko sa inyo, ang mga kahanga-hangang benepisyo ng isdang espada. Una, napakamura nito. Sa halaga ng 100 gram ng baka,
makakabili ka na ng 5 piraso ng isdang espada. Pangalawa, napakarami nitong sangkap na mabuti para sa utak. Mabuti ito para sa kalusugan ng utak at pinakamainam para sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Pangatlo, dahil nakakain, pati ang buto, nakukuha mo na rin ang calcium. Epektibo rin ito sa pag-iwas sa osteoporosis. Ngunit mga kaibigan, mayroon pa tayong ika 3, ika 2 at ika 1 pwesto. Ang isdang ipapakilala ko sa ika 3 pwesto ay 3 beses na mas epektibo sa pagpapalaki ng kalamnan kaysa sa isdang espada. At ito ang isdang itinago bilang sikreto sa isang long living village sa Japan sa loob ng 100 taon. Gaano kadalas kayo kumain ng isdang espada? I-comment po ninyo. At sa tingin nyo ba, tulad ni Lola Elena, posible pa ring tumakbo sa marathon sa edad na 83? Nakukuryos na ba kayo kung anong isda ito? Sasabihin ko na ngayon din. Ang ika 3 pwesto ay ang tamban sardines. Mga kaibigan, narinig nyo na ba na maraming taong nabubuhay ng higit 100 taon sa Okinawa, Japan? Ang sikreto nila ay ang tamban. Sa loob ng 100 taon, araw-araw kumakain ng tamban ang mga taga-Okinawa. Dahil dito, kahit lampas 100 taong gulang na sila, nakakalakad sila ng walang tungkod at nagsasaka pa. Ang epekto ng tamban sa pagpapalaki ng kalamnan ay 3 beses na mas malakas kaysa sa isdang espada. Sa parehong dami ng kinain 3 beses na mas mabilis lumaki ang iyong kalamnan. Nung nakaraang taon, isang 81 anyos na lola mula sa Palawan, si Lola Teresita Villanueva, ang lumapit sa akin. Pagkatapos niyang sumailalim sa knee replacement surgery, labis na nabawasan ang kanyang mga kalamnan. Lola, kumain po kayo ng tamban 4 na beses sa isang linggo. Yung maliliit na tamban po na maaaring kainin ng buo. Yan ang inirekomenda ko. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya at talaga namang nagulat ako. Lubos na gumanda ang kondisyon ng kanyang tuhod at ngayon ay nakakasama na niya ang kanyang mga apo sa mga amusement park. Sabi ni Lola Teresita, Doktor, pagkatapos kong kumain ng tamban, talagang nag-iba ang lakas ko. Madali na akong umakyat ng hagdan at kaya ko nang mag-shopping ng 2 oras. Sasabihin ko sa inyo, ang mga kahanga-hangang sikreto ng tamban. Una, dahil maliit ito, maaari itong kainin ng buo. Mula ulo hanggang buntot, nakukuha mo ang lahat ng nutrisyon. Pangalawa, ang espesyal na sangkap nito na bumubuo ng kalamnan ay 5 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Pangatlo, napakamura rin ito. Sa halagang 50 piso, makakabili ka na ng para sa isang linggo. Pang-apat, mabibili rin to sa lata kaya madali itong kainin anumang oras. May kasabihan sa Japan, ang taong kumakain ng tamban ay hindi tumatanda. Sa katunayan ng suriin ng dugo ng mga 100 taong gulang sa Okinawa, ang kanilang muscle building components ay katumbas ng sa isang 50 anyos. Ngunit mga kaibigan, mayroon pa tayong ika 2 at ika 1 pwesto. Sa ika 2 pwesto, ipapakilala ko ang isang kamangha-manghang isda na nagpapataas ng immunity ng 872% at sa ika 1 pwesto ang milagrosong isda na nagpapabata ng iyong utak ng 20 taon. Paano po ninyo kinakain ng tamban? Sa lata ba o sariwa? I-comment po ninyo. Ang ika-10 pwesto ay ang tuna. Mga kaibigan, kapag naririnig ninyo ang tuna, iniisip nyo ba na mahal ito? Pero paano naman ang dilatang tuna? Sa supermarket, mabibili ito sa halagang 50 piso. Ang isang maliit na lata na ito ay kayang magpataas ng inyong muscle mass ng 20% sa loob lang ng 1 buwan. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Ito ay resulta ng isang pag-aaral na inilabas ng isang kilalang ospital sa Maynila noong nakaraang taon. Hinati nila ang 200 senior citizens na may edad 2 pataas sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pinakain ng baka at ang isa naman ay tuna sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang grupo na kumain ng tuna ay tumaas ang muscle mass ng average na 20%. Samantalang ang grupo ng baka ay 5% lang ang itinaas.
Magbibigay ako ng totoong kaso. Nung nakaraang taglamig, isang 85 anyos na lolo mula sa Davao, si Professor Jose Delgado, ang lumapit sa akin. Siya ay isang emeritus professor. Doktor, habang tumatanda ako, patuloy na nababawasan ang aking mga kalamnan. Hinihingal na ako kahit sa pag-akyat lang ng hagdan at wala na akong lakas, sabi niya. Kaya inirekomenda ko ang tuna. Lolo, kumain po kayo ng kalahating lata ng tuna araw-araw. Subukan niyo po ito sa loob ng 3 buwan. Ano kaya ang naging resulta? Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya at para na siyang ibang tao. Sabi ni Professor Delgado, doktor ngayon, kaya ko nang umakyat ng 10 palapag na hagdanan. Bumalik na rin ang mga kalamnan sa braso ko at parang mas malakas pa ako kaysa noong 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula na rin akong magsulat ulit ng mga research paper. Sasabihin ko sa inyo ang kamangha-manghang sikreto ng tuna sa pagpapalaki ng kalamnan. Una, napakataas nito sa sangkap na tinatawag na leucine. Ang sangkap na ito ang mabilis na bumubuo ng kalamnan. Pangalawa, pinakamataas ang kalidad ng protina nito. Mabilis itong na-absorb ng katawan at nagiging materyales para sa kalamnan. Pangatlo, dahil dilata ito, madali itong kainin anumang oras. Masarap na to kahit ihalo lang sa kanin. May pag-aaral din na nagsasabing kung kakain ka ng tuna, 30 minuto bago mag-ehersisyo ang epekto sa pagbuo ng kalamnan ay tumataas ng 3 beses. Kamangha-mangha, hindi ba? Na sa tuna lang ay makakamit ang ganitong epekto. Ngunit mga kaibigan, narito na tayo sa ika, 1 pwesto. Ang ika, umupwesto ay tunay na nakakagulat. Ito ang milagrosong isda na nagpapabata ng iyong utak ng 20 taon at nagpapababa ng panganib ng demensya ng 90%. Gaano kadalas kayo kumain ng tuna? Sa tingin niyo ba ay magandang paraan ang dilatang tuna? I-comment po ninyo, narito na ang ika, 1 pwesto. Ito ay ang salmon. Mga kaibigan, ang salmon ay tinatawag na hari ng lahat ng isda. Bakit kaya? Kapag kumain kayo ng 100 gram ng salmon, ang inyong utak ay babata ng 20 taon at ang panganib ng demensya ay bababa ng 90%. At ang inyong muscle mass ay tataas ng 25% sa loob ng 1 buwan. Noong nakaraang taon, isang universidad sa Cebu ang naglabas ng isang kamangha-manghang resulta ng pananaliksik. Pinakain nila ng salmon ang 100 senior citizens na may edad 75 pataas sa loob ng 6 na buwan at ang resulta ng kanilang brain MRI ay lubusang nagbago. Ang masamang protina na sanhi ng Alzheimer's ay bumaba ng 80% at ang kanilang score sa memory test ay tumaas mula 2 puntos hanggang 95 puntos. Magbibigay ako ng isang kaso na personal kong nakita. Noong nakaraang taon, isang 83 anyos na lolo mula sa La Union, si Lolo Ricardo Gomez, ang lumapit sa akin. Espesyal po ang taong ito. Doktor ako po ay 83 anyos na at 4 na taon na akong kumakain ng salmon. 2 beses sa isang linggo. Nang suriin ko siya, talaga namang nagulat ako. Ang kanyang muscle mass ay katumbas ng isang 50 pento anyos at ang kanyang brain age ay lumabas na 55 taong gulang. Hindi mo aakalain na 83 anyos na siya. Sabi ng lolo doktor, hanggang ngayon ay nakakapag-solve pa ako ng math problems at nag-aaral ng English. Mas magaling pa ang memorya ko kaysa sa mga apo ko. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Sa edad na 83, meron siyang utak ng isang 55 anyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga kamangha-manghang sekreto ng salmon. Una, ang espesyal na langis nito na mabuti para sa utak ay 10 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Ang langis na ito ang lumilikha ng mga bagong brain cells. Pangalawa, naglalaman nito ng pinakamataas na kalidad ng protina na bumubuo ng kalamnan. Ang absorption rate nito ay 95%. Pangatlo, mayaman din ito sa sangkap na naglilinis ng mga daluyan ng dugo. Lubos nitong pinabababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Pang-apat, pinipigilan din ito ang depression. Ang pagkain ng salmon ay naglalabas ng hormonang nagpapasaya.
Ang salmon din ang isdang palihim na kinakain ng mga cosmetic surgeon dahil pinapabataan nito ang kutis ng 20 taon. Sa katunayan, ang mga taong regular na kumakain ng salmon na nakikita ko ay may napakagandang kutis, kaunti ang kulubot, at maganda ang pagkaelastiko ng balat. Ngunit iniisip nyo ba na medyo mahal ang salmon? Ang frozen salmon ay mabibili sa halagang mga 150 piso bawat 100 gram. Sapat na ang 2 beses sa isang linggo. Kung iisipin na ang 100 gram ng dekalidad na beef sirloin ay 250 piso, mas sulit pa rin ang salmon. At ang epekto nito ay hindi maikukumpara. Ngunit mga kaibigan, gaano man kaganda ang isang isda kung mali ang paraan ng pagkain, maaari itong maging lason. Kaya para sa inyo na nanood, hanggang dito, bilang regalo, ituturo ko ang mas mahahalagang bagay, kaya't huwag ninyong palampasin ang mga ito. Ito ay ang tamang paraan kung kailan dapat kainin ang 5 isdang ito at ang mga mapanganib na kombinasyon na hindi dapat gawin. Ngayon ko ito ibubunyag, lalo na ang mga may edad 65 pataas ay dapat mag-ingat. Una, ituturo ko ang golden schedule sa pagkain ng isda. Una, ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. Kapag kinain sa oras na ito, ang protein absorption rate ay tumataas hanggang 95%. Kung sa gabi ito kakainin, 60% lang ito. Nung nakaraang taon, isang 76 anyos na lolo mula sa Iloilo, si Lolo Francisco Diaz, ang nagsabi sa akin ito. Doktor, parehong isda lang. Pero magkaiba ang epekto kapag kinakain sa umaga at sa gabi. Nung una sa gabi kumakain ng isda si Lolo Francisco, ngunit pagkatapos ng 3 buwan, halos walang pagbabago sa kanyang kalamnan. Ngunit nang ilipat niya ito sa umaga, sa loob lang ng 1 buwan ay nakita na niya ang malaking pagbabago. Pangalawa, may mga pagkain na kapag isinabay sa isda ay nagpapataas ng epekto ng 3 beses. Isabay niyo ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots. Tinutulungan ng mga gulay na to ang pag-absorb ng protina ng isda. At mas maganda kung isasabay sa brown rice. Ang vitamin B sa brown rice ay nagpapabilis ng pagbuo ng kalamnan. Pangatlo, gagawan ko kayo ng lingguhang plano. Lunes ay galunggong, Martes ay pahinga, Miyerkules ay isdang espada, Huwebes ay pahinga, Biyernes ay tamban, Sabado ay tuna, at Linggo ay salmon. Kumain lang po kayo kada 2 araw. Kung araw-araw, maaaring maging mabigat ito sa katawan. Ngayon sasabihin ko ang mga mapanganib na kombinasyon na hindi dapat gawin. Una, wag na wag itong isasabay sa alak. Lalo na kung 65 anyos na pataas, mas delikado. Nung nakaraang taon, isang 74 anyos na lolo mula sa Cebu, si Lolo Antonio Reyes, ang isinugod sa emergency room. Kumain siya ng kinilaw na salmon habang umiinom ng alak at bigla na lang siyang bumagsak. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari, ngunit tumaas ng husto ang kanyang liver enzymes. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na magproseso ng alak. At kapag dinagdagan pa ito ng mamantikang isda, malaki ang stress na naidudulot nito sa atay. Pangalawa, huwag itong isasabay sa gatas o dairy products. Naglalaban ng mga protina kaya bumababa sa kalahati ang absorption rate. Pangatlo, huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Pinipigilan ng caffeine ang iron absorption at maaaring magdulot ng anemia. At ang pinakaimportanteng paraan ng pagluluto, laging lutuin ng maigi ang isda. Kung kakainin itong hilaw-kinilaw, may panganib ng mga parasito, lalo na sa mga 65 anyos pataas dahil mahina na ang immunity. Ang pag-ihaw o pag-steam ang pinakamainam. Kung ipiprito, masisira ang magagandang langis nito. Gumamit lamang ng kaunting asin. Habang tumatanda, humihina ang kakayahang maglabas ng asin ng katawan na maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Panghuli, laging tandaan. Uminom ng 1 basong tubig bago kumain ng isda. Mas gaganda ang panunaw. At pagkatapos kumain ng isda, huwag humiga sa loob ng 3 minuto. Makakatulong sa panunaw ang magaan na paglalakad.
Kung susundin nyo lang ang mga paraang ito, maaari rin kayong magkaroon ng lakas ng isang 20 anyos kahit 83 na kayo. Ayan, ngayon, alam nyo na ang lahat ng sikreto mula sa golden schedule hanggang sa mga mapanganib na kombinasyon, lahat ng aking natutunan sa loob ng 35 taon ay ibinahagi ko na sa inyo. Itinuro ko na ang 5 uri ng isda na 10 beses na mas mura kaysa baka, ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang kamanghamanghang pagiging sulit ng ika, pibong-pwesto na galunggong, ang 90% protein absorption rate ng ika. 4 na isdang espada, ang sikreto ng long living village sa Japan ng ika. 3 na tamban, ang 20% pagtaas ng muscle mass ng ika, tuna-tuna at ang milagro sa pagpapabata ng utak ng ika, 1 na salmon. At itinuro ko na rin ang golden schedule na sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. dapat kumain para umabot sa 95% ang absorption rate. Samantalang 60% lang ito kung sa gabi. At na ang epekto ay tumataas ng 3 beses kapag isinabay sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots. Itinuro ko na rin ang mga hindi dapat gawin tulad ng pagsasabay nito sa alak o gatas. Nasa sa inyo na po ngayon. Ang huli kong pakiusap ay huwag ninyong itago lang sa isip ang mga narinig ninyo ngayon. Simulan nyo na itong gawin bukas ng umaga. Pagkagising sa umaga, uminom ng 1 basong tubig, kumain ng isda sa pagitan ng 7 at 9 at isabay ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli o spinach at mas maganda kung may kasamang brown rice. Tandaan nyo rin ang lingguhang plano. Lunes galunggong, Miyerkules isdang espada, Biyernes tamban, Sabado tuna, Linggo salmon. Kahit kada 2 araw lang sa loob ng 1 buwan ay mararamdaman nyo na ang malaking pagbabago. At huwag na huwag kalimutan, hindi ito dapat isabay sa alak at hindi rin sa gatas o dairy products. At huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Mga kaibigan, time team po ang aking hangarin. Ang dahilan kung bakit sa edad na OT3 ay nakakapag-opera pa rin ako ng 2 oras araw-araw, kung bakit mas malakas pa ako sa aking 20 anyos na apo ay dahil lahat sa paraang ito. Ang dahilan kung bakit si Lola Remedios ng Cebu na 29 anyos ay nakapaglakad muli nang walang tungkod, kung bakit si Lola Elena na 83 anyos ay nakakatakbo sa marathon, kung bakit si Professor Jose Delgado na 85 anyos ay nakapagsulat muli ng research paper, ay dahil lahat sa paraang ito. Sa loob ng 35 taong ko bilang doktor, napakarami ko nang nakitang mga nakakalungkot na kaso. Mga taong ipinilit ang pagkain ng baka hanggang sa maubos ang kanilang mga kalamnan at mapunta sa care home, mga taong uminom ng mamahaling supplements pero walang nakuhang epekto, mga taong nawalan ng kalusugan dahil sa maling impormasyon. Sa tuwing nakikita ko sila sumasakit ang aking puso, nagsisisi ako na sana ay mas maaga kong naibahagi ito. Kaya naman ngayon dito sa pagkakataong ito, ibinunyag ko na ang lahat ng aking nalalaman. Ito ay dahil sa aking pagnanais na mabuhay kayo ng malusog at mahaba. Kaya ninyo ito. Ang edad ay numero lamang. Tulad ko na sa edad na 80 ay mas malakas pa sa isang 20 anyos, kaya nyo ring magkaroon ng malusog na pagtanda ng hindi nag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagpunta sa care home. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung magsusubscribe kayo, mas mabilis ninyong matatanggap ang mas maraming sikretong impormasyon para sa inyong kalusugan. Kung ilalike nyo naman, mas maraming tao ang makakakita sa mahalagang impormasyong ito. At pakishare din po sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sabay-sabay tayong maging malusog. I-comment po ninyo ang inyong pangako. Para sa inyong malusog na pagtanda, simulan nyo na ngayon. Taos puso kong hinahangad ang inyong kalusugan. Maraming salamat po.